Kung maaari po ay magpunta po tayo dito sa John chapter 8 sa New Testament. John chapter 8, simula po yon sa verse 1. Ito po ay tungkol sa isang babaeng nahuli sa aktong pangangalo niya. At nung panahon na yon, nagtuturo po ng ating dakilang Panginoong Jesucristo Diyos sa mga tao doon po sa bundok ng mga olibo. Bundok po ng olibo, ibig sabihin yung po yung mga olives, yung kinakain po natin na olives. Ano po. So, nagkakagulo ang mga tao. Yun po ay ang mga eskriba, pariseo, mga saserdote. Yun po ay ang mga matataas na tao sa lipunan, matataas na tao sa simbahan. At ang mga tao, nakasama nila, mga kalalakihan, at sila po ay may mga dalang bato. May dala po silang malalaking bato sa kanilang mga kamay. At dala-dala po nila ang isang babae na nagngangalang Maria Magdalena. Siya po si Mary Magdalene. Actually, isang ano lang po. Ang pagkakakilala po ng buong mundo kay Mary Magdalene, siya po ay isang prostitute. Ngunit yun po ay mali. Maling pagkakakilala po yun kay Mary Magdalene. Si Maria Magdalena po ay hindi isang prostitute. Siya po ay nahuli sa aktong pangalo niya. Ibig sabihin po, adultery. Hindi po siya prostitute. Kaya ito po ang tama, ito po ang nasa banal na aklat. Si Mary Magdalene po ay hindi isang prostitute. Hindi po siya babaeng nagbebenta ng aliw. Magkaiba po yun, yung adultery at saka po yung prostitute. Kaya ang tama po, yung pong adultery. So, ngayon, nagtuturo ang ating Panginoong Jesucristo, maaaring nandito siya sa lugar ko, at nandiyan naman po yung mga tao. May mga dalang bato, malalaking bato po sa kanilang mga kamay. At ganoon din po ang mga saserdote, mga eskriba at mga pariseo. Sinabi nila, Guro, narito ang isang babae na nahuli sa aktong pangangalo niya. Inihagis nila ang babae sa harap ng ating Panginoong Jesucristo Diyos. Hindi po ba sa kautusan ni Moises, ang sino mang mahuli sa aktong pangangalo niya ay dapat na batuhin hanggang siya ay mamatay? Ano po ang masasabi niyo, Panginoon? Ano pa ang masasabi niyo, Guro? Iyon ang tanong ng mga hipokritong taong yun. Isang babae, napakarami nila at may dala silang mga bato para patayin sa bato yung babaeng yun. Hindi kumibo ang ating Panginoong Hesus, bagkus siya ay umupo sa lupa. Mayroon po siyang isinulat. Alam po ba niyo? Meron po siyang isinulat. May isinulat po siya at habang nagsusulat siya, patuloy pa rin po sa pagtatanong yung mga taong yun para mabato na nila at mapatay na nila si Maria Magdalena sapagkat siya po ay nahuli sa pangalo niya. Nagsusulat po ang ating Panginoong Jesucristo Diyos sa lupa, may sinusulat siya at bigla po siyang tumayo. Ang sinabi niya, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan o hindi pa nagkakasala, siyang maunang bumato. Yun lang po ang sinabi ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Naghihintay po yung babae na patuhin siya. Ngunit nag-usap-usap ang mga tao. Wala pong bumato kahit isa doon sa babaeng dinala nila sa ating Panginoong Jesucristo Diyos. Hindi po siya binato. At nag-aalisan po muli ang mga taong yon. At muli, umupo na naman po ang ating Panginoong Jesucristo Diyos sa lupa at may isinulat na naman siya. At pagkatapos po niya magsulat, sinabi niya kay Maria Magdalena, Gina, tumayo ka. Meron pa bang humahatol sa iyo? Tumingin yung babae sa paligid niya at nakita niya wala ng tao. So, sabi niya wala na po, Guro. Ako man na hindi kita hahatulan. Sige, humayo ka at huwag ka nang magkasalang muli. Mga kapatid, tinatanong ko po sa tatay ko noon kung ano yung isinulat ni Jesus Christ dun sa lupa. Yun po ay walang nakasagot hanggang sa lumaki po ako, napunta po ako na iba-ibang bansa. Tinatanong ko po yung mga pare, mga magagaling po sa theology, kung ano po yung isinulat niyang yun. Hinanap ko po sa YouTube. Pero wala pong nakapagsabi kung ano po ang ibig sabihin ng sinulat niya sa lupa. Nasa banal na aklat po yun, may isinulat siya doon sa lupa. Ngayon, minsan, napakinggan ko po ang preaching ni Billy Graham. Ang sabi niya, ang pagkakasulat daw pong yun ng ating Panginoong Jesucristo yun sa lupa, habang nakaharap siya doon sa babaeng yun, isinulat niyang muli ang buhay ng babaeng yun. Dahil siya po ay nagkasala at ayaw po ng ating Panginoong Jesucristo Diyos na mabubuhay tayo sa ating pagkakasala. Sa Psalm 139 verses 13 to 16, sinabi po doon na tayong lahat ay hindi pa isinisilang. Alam na ng Panginoon Diyos kung sino tayo, alam niya kung ano ang ating pangalan, at ang ating aklat po ay tapos na. Naisulat na pong lahat ng ating Diyos amang nasa langit ang magiging buhay natin dito sa lupa. Wala pong ibang makakagawa o makakapagpalit ng naisulat na yun sa libro, kundi ang Diyos din po. Kaya ang sabi po doon sa preaching ni Billy Graham, isinulat niyang muli ang buhay ng babaeng yon na nawala na ang mga kasalanan. Isinulat niyang muli ito sa panibagong pagpapala, panibagong bukas
na magiging maayos, kaaya-aya sa paningin ng lahat para sa babaeng yon. Iyon ay ang bukas na ibinigay niya kay Maria Magdalena na mayroong takot sa Diyos, mayroong pag-ibig at pagmamahal at hindi ka na siya muling magkakasala. Kaya ang sabi niya, kumayo ka at huwag ka nang magkasala muli. Dahil kung wala po doon ang ating dakilang Panginoong Kristo Diyos, malamang patay na siya, binato na siya ng mga tao. Kaya ang tanging may karapatan lang po na magpabago sa ating buhay ay ang ating dakilang Panginoong Diyos. Mga kapatid, katulad po nung daladala po ng mga tao, yung babae, para batuhin. Yun po ay ang ating napakadaming problema sa likuran natin. Ang mga problema, ang mga kalungkutan, ang mga kabiguan, yung pong lahat na yun ay nasa likod natin. Yun po ay katulad ng mga taong gustong batuhin sa Maria Magdalena para mamatay na. Ngunit, nung inilapit po siya sa ating Panginoong Kristo Diyos, isinurat mo muli ang kanyang buhay. Kaya kung kayo man po ay mayroong isang mabigat na problema na sa tingin ninyo wala na pong kalutasan o wala na pong pag-asang magkaroon o mabiyayaan ng panibagong bukas ang buhay ninyo, lumapit po kayo sa ating Panginoong Kristo Diyos. Magdasal po kayo ng mataimtim, ikumpisal po ninyo sa Kanya kung ano man ang nagawa ninyong masama at humingi kayo ng panibagong buhay, panibagong bukas. Hindi lang po para sa inyong mga sarili, kundi para na rin po sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, at sa inyong mga mahal sa buhay. Hindi po nagtatamot ang ating dakilang Panginoong Diyos. Gusto po niyang lahat mapabuti ang kanyang mga anak. Mga kapatid, nung minsan, ang ugali ko po, tunay na isang talagang. Hindi po ako nagpapalampas. Talagang kung sino man po ang umaalpusta sa akin, talagang lalabanan ko po sila. At lagi pong may mga bato sa aking mga kamay. Kaya ako po ay kahit anong mga panahon na yun, kahit anong araw, kahit anong oras, pag ginawa po ako ng masama ng aking kapwa, yung batong yun, ibinabato ko rin po sa kanila. Pag binato nila ako, babatuhin ko rin po sila. Minsan napagod po ako sa buhay na yun. Lumapit ako sa ating Panginoong Diyos. Sabi ko, Panginoon, kahit anong gawin ko, itinatapon ko ang mga bato, hindi pa rin siya naaalis sa aking kamay. Kinabukasan, isang linggo, ang mga batong yun, nandito na naman po sa aking mga kamay. Napapagod na po ako, may pamilya po ako at may mga taong umaasa sa akin. Panginoon, tulungan mo ako na matanggal ang mga batong yun sa aking mga kamay. Nahihiyaman akong lumapit sa Kanya, ngunit minsan naramdaman ko, tinawag po niya ako. Minsan sabi ko sa Kanya, gusto ko magpahayag ng iyong salita, ngunit hindi ako maaaring magpahayag ng iyong salita kung nandito pa rin ang mga batong ito sa aking mga kamay. Kaya naramdaman ko ng buong puso, tinawag ako ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, anak, Rani, halika, lumapit ka. Lumapit ako, ngunit tunay po sa aking puso, sa aking damdamin, hindi ko maiharap ang aking mukha. Sabi niya, ibigay mo sa akin ang iyong mga kamay. Ganito ang pagkakabigay ko. Panginoon, ito po ako. Sabi niya, iharap mo sa akin ang iyong mukha. Huwag kang mahiya sapagkat ang lahat ng nagkakasala ay pinapatawad. Ibigay mo sa akin ang iyong mga kamay. Binigay ko sa kanya ang aking mga kamay at sinabi niya, itihaya mo ang iyong mga kamay. Itinihaya ko at kinuha po niya mismo ang mga batong yun sa aking mga kamay. Kaya nung ako po ay magising, wala na po ang galit sa aking dibdib. Napatawad ko na ang aking mga kaaway at binigyan po niya ako ng panibagong buhay. At ngayon, narito po ako sa inyong harapan, sumisigaw na purihin ang Diyos. Siya po ay tunay at hindi po siya, mga kapatid, magdadamot sa inyo. Lumapit po kayo sa Kanya kahit anong oras, kayo po ay Kanyang tunay at Kanyang pagpapalain. Ito rin po ang sinasabi dito sa Mark chapter 11. Mark chapter 11 verses 25 to 26. Kapag kayo ay nakatayo at nananalangin, kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, patawarin ninyo siya. Ito ay upang patawarin din naman kayo sa inyong mga pagkakasala ng inyong Amang nasa langit. Kung hindi kayo magpatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga pagkakasala ng inyong Amang nasa langit. Mga kapatid, kung tayo po ay nananalangin at tayo po ay nagsisimba at tunay po na mayroon pa rin po tayong mga hinanakit o sama ng loob o galit sa ating mga kapwa, yun po ay unti-unti po nating tanggalin sa ating buhay upang mapatawad din po ng ating dakilang Panginoong Yahweh El Shaddai ang ating mga kasalanan. Sapagkat yun po ay hindi makakabuti para sa inyong lahat. Ang sinabi po nila, ang hindi pagpapatawad yun po is something like unforgiveness. Kapag hindi po kayo marunong magpatawad, kayo po ay hindi rin magkakaroon ng maayos at ng magandang buhay. Kahit saan po kayo magpunta, magkakaroon po kayo ng mga pagkakamali. At
hindi po natin gusto na tayong lahat ay magkaroon ng mga pagkakamali, sapagkat tayo po ay hindi lamang bilang tayo, kundi mayroon po tayong mga anak na umaasa sa atin. Kaya sa isang pagkakamali po natin, tinapos na rin po natin ang buhay at ang maayos na buhay na maaari nating ibigay sa ating mga anak. Kaya kung maaari po lamang, kung tunay pong nakikinig kayo sa mga banal na salita, ito po ay ihingi ninyo ng pangunawa sa ating Panginoong Diyos na ipuin po niya ang inyong mga puso upang mailagay po ninyo sa inyong mga puso ang kanyang banal na salita upang tayo po ay mabuhay na maayos, hindi po tayo maghihirap, hindi po tayo magugutom, at kapag tayo ay may pagpapatawad, tayo po ay patatawarin din ng ating Amang nasa langit. Sapagkat ang mga taong nabubuhay sa liwanag, sila po ay tunay na pinagpapala. Dito po sa 1